Kamusta na mga ka-knockout? Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang isa sa mga sikat na anime, boxing, na kilala natin dito sa Pilipinas, ang Hajime no Ippo o Knockout. Habang wala pa po ang bagong season, hayaan nyo muna ako ang magkwento sa inyo galing sa manga. Tara, simulan na natin ang kwento. At nagawa nga rito ni Sendo na makaganti kay Takamura. Ipinakita niya ang anti-Ricardo o pinalakas na smasher niya, at dumating na rin si Miyata para tulungan rito si Sendo. At tuloy tayo dito sa Kamugawa Gym habang malungkot rito si Coach Kamugawa at Manager Yagi na papunta sa may gym. Pagkabukas ng pinto, sumigaw agad rito ang mga Kamugawa na binati agad ang pagbabalik ng dalawa. Pero galit na galit si Coach Kamugawa. Gulat na gulat nga sila ritong lahat. Hinahanap si Takamura na kung nasan sa ngayon na akala niya ay nasa gym na. Sabi naman dito ni Ippo habang natatakot kay Coach ay hindi pa rin siya nakakabalik. Habang galit na galit si Coach na kung nasaan daw ngayon ang basurang yon. Kahihiyan siya rito sa gym na kung saan daw ngayon tumatambay o nasan ngayon si Takamura. Sabi rito ni Manager Yagi na galit si Coach na pumunta pa siya sa may Osaka para humingi rito ng tawad sa mga tao doon. Nagtaka rito si Ippo. Nalungod pa si Coach na nagsumbong rito si Miyata kila Coach Kamugawa sa mga pinaggagawa rito ni Takamura, na iba't ibang report na raw rito ang naririnig nila sa bawat pinupuntan rito ni Takamura. At napapaisip na rito sila Itagaki at Aoki. Nasabi rito ni Ippo na sa tingin nila na kahit saan daw pumunta rito si Takamura ay talagang gumagawa siya rito ng gulo. At malungkot na sabi ni Manager Yagi na napakalapit na ng kanyang laban, pero ang weight control niya hindi niya daw sineseryoso. Nag-aalala siya rito ngayon para sa kondisyon ni Takamura. Nasabi rito ni Aoki na kahit bumalik siya ngayon, na kung meron pa bang oras para makapag-training siya. Natutulong naman din dito si Tagaki na kung bumalik naman daw siya dito ay malaking bagyo ang nag-aabang sa kanya, na mas maganda kung pahupain daw muna niya ang galit nga daw po rito ni Coach Kamugawa bago siya bumalik. At tuloy tayo. Galit na galit si Coach 3 araw na habang pinagmamasdan nila dito si Coach na nakaupo lang, na hindi pa raw bumababa rito ang init ng ulo ni Coach, na habang tumatagal ay mas lumalala pa. At dumating na nga rin rito ang mga ka-sparring partner ni Takamura, pero si Takamura siya mismo ang wala naman daw sa gym. At nakarinig nga sila rito ng kumakanta na napakalakas. Tingin si Ippo, Aoki at Itagaki na kilala nila ang boses na yon. At eto tuloy tayo, dumating na sa wakas si Takamura. Masaya nga po siya rito ngayon na dumating sa Kamugawa Gym, pero bigla siya rito hinataw ni Coach Kamugawa at mabuti nakailag siya. Sigaw nga rito si Takamura na kung anong ginagawa rito ni Coach, pero galit na galit siyang sinalubong rito ni Coach na kung saan daw siya pumupunta ay may gulo. Pero pinagmamayabang naman daw dito ni Takamura kung hindi ba daw niya narinig ang balita sa ginawa nga daw po rito ni Takamura, na dapat daw ay magpasalamat pa nga daw po sila. At tanong rito ni Coach kung nagawa daw ba ni Takamura ang kondisyon niya ngayon. At tuloy tayo. Pinakita na nga po rito ni Takamura ang 3 niyang ka-sparring na lahat ay nabugbog lang. Nasa tamang kondisyon pa nga rin po rito si Takamura. At nagyayabang na nga siya rito kay Coach kung mayroon pa siyang reklamo, na lahat ay pinabagsak niya na. Ang lakas, sabi ni Manager Yagi, pero naiinis naman rito si Aoki. Napangiti naman si Kimura. Dapat daw sila rin ay magpakitang gilas bago nga daw rito ang may debate na laban kay Takamura
Sabi nga rito ni Itagaki. At dumating na nga po rito ngayon ang araw ng world title match at laban nila Itagaki. At nanalo nga rito sa laban si Itagaki by decision. Hindi nga rito natutuwa si Itagaki. At ang sumunod ay draw naman. Draw ang laban ni Kimura. Sabi naman rito ni Ibo na sa susunod ay mas pag-iisipan pa daw niya rito ang weight control ni Kimura dahil mabilis siyang mapagod. At sabi rito nila Mr. Fuji, ang mga naging laban ay normal lang at ang mga manonood ngayon ay tahimik lang na hinihintay dito ang main event na laban. At nagsalita na rito ang mga manonood na nakita na nila napapalabas na sila Takamura. Nagsigawan na nga dito ang lahat. Nagsimula na ang ingay ng mga manonood at lumabas na nga rito ang Team Kamugawa habang hawak-hawak dito ang 4 na belt ni Takamura. Nagsisigawan ang lahat habang papunta na sa may ring. Napapabilib nga po rito si Mr. Fuji na nung naglakad pa lang at nagpakita ang Team Kamugawa ay talagang nag-init na agad ang mga manonood. At matapos nun, nagtaka rito ang mga manonood sa nakikita nila ngayon at nagulat dahil ito ang costume ngayon ni Takamura, isang isda. Nagalit rito ang mga manonood na wag nga daw magpatawa si Takamura na pumunta sila at para manood ng boxing. Natutuwa naman dito ang mga kapatid ni Takamura habang naririnig nila ang pagbu sa costume rito ni Takamura. Inis na inis naman dito at nahihiya si Coach Kamugawa na sa tingin niya ay pinagtatawan na siya ngayon ng kanyang kalaban, na kung binigyan nga daw po siya rito ni Takamura ng basurang laban ay lagot nga daw siya rito kay Coach. At tumunog na ang bell. Simula na ang laban at tuloy tayo. Lipad na nga po rito ang kalaban ni Takamura. Duguan agad. Bagsak nga po agad dito ang kalaban ni Takamura. Isang napakalakas na uppercut. Pinatigil na rito ng referee ang laban. Panalo si Takamura. Tuwang-tuwa rito sila Manager Yagi habang inis pa rin si Coach Kamugawa. Nasabi rito ni Itagaki at Kimura na mukhang mawawala na nga daw po rito ang galit ni Coach ngayon sa pinakita ni Takamura na sobrang layo daw ng diferensya nung nagkalaban. Nasabi rito ni Itagaki o ni Kimura na sobrang layo ng talento at kakayahan na yung bagay na yun at kahit kailan hindi daw dito matitikman ni Kimura. Napapaisip nga rito si Kimura kung ano ang pakiramdam sa nakikita niya ngayon kay Takamura. Nasabi rito ni Itagaki na i-celebrate na nila ang pagkapanalo rito o ang pagkapanalo nila. Nasabi rito ni Mr. Fuji na sa susunod na buwan o mga buwan, 2 o 3 buwan, na meron na naman daw susunod rito world title match na aabangan nila si Mashiba at si Sendo. At dito nga sa bahay nila Mashiba habang pinanood niya ang laban rito ni Takamura, tinitignan niya ngayon ang hawak-hawak na belt ni Takamura kung ano daw ang pakiramdam habang hawak niya yun. Pero hindi daw kailangan sabihin dito ni Takamura sa kanya kung ano ang pakiramdam dahil malapit na daw po rito matikman iyon ni Mashiba. At dito naman sa bahay nila Sendo, tuwang-tuwa si Sendo habang sinasabi niya ito sa kanyang lola. Ano daw o siguro napakasarap ng pagiging isang world champion na malapit na rin daw itong matikman ni Sendo. Na nasasabik na nga po rito si Mashiba at si Sendo sa darating nilang world title match. At dito tuloy tayo habang nasa labas si Miyata at Ipo nagkita. Nasabi rito sa kanya ni Miyata na si Sendo ay mukhang malabo daw ditong manalo sa kanyang darating na world title match kay Ricardo Martinez, na hindi daw po kayang manalo ni Sendo. Ito ang palagay ni Miyata. At puputulin po natin dito kwento dahil dito na po natapos ang ating chapter 1426.
Maraming salamat po, Maka-Knockout.